Ayan, so magandang araw po sa inyong lahat at welcome back po dito sa Doy TV Sports. Bali, papasadahan ko lamang po ito pong bakbakang China at Pilipinas dahil medyo nabitin po ako sa ating nakaraang content tungkol nga po dito sa laban mamaya bago magsimula ang China versus Philippines Gilas, Pilipinas basketball dyan sa nagaganap na World Cup sa ating bansa. At what's at stake po kasi nga kumbaga wala tayong pag-asa para sa Paris Olympics. Ano pa ba ang halaga ng laban na ito? Bakit kailangan pa nating suportahan at bakit kailangan pa pong manalo ng Gilas? Well, definitely, sa dangal po yan. Para po kung sino talaga ang hari pa sa Asia. Diba? Kasi po ang mga tumalo sa atin is talagang mga kilala sa mundo. Dominican Republic, Italy, talagang mga world class teams yan Ngayon dito sa Asians, sino ang maghahari, 'di ba? Dahil ngayon Japan ang talagang dahil nga dito sa pagsali ni Yuta Watanabe Ngayon, tsaka meron pa silang shooter diyan Hindi ko lang nasusubaybayan kasi busy tayo. Pero yun nga, talagang Japan ngayon ang tinitingala dito sa Asia. So syempre, kahit papano at least isa manalo tayo at big dahil nga China po ang kalaban. Pag sinabi pong China, powerhouse pa rin po, Powerhouse China pa rin po yan. Dahil may meron silang recruit na NBA player at meron din silang former NBA player din, na si Shi, na talagang inaabangan nga po, banggaan yan, 7-2 at 7-3, Sino yung 7-3? Of course, Kai Sotto. At yung momentum lamang po ni Kai, Pamaya, pag-usapan natin yan. Anyway, mabilis na lang to. So, yun nga po. Yun po what's at stake here is at least, ano pa rin tayo. Pag nanalo tayo rito, tayo pa rin po ang kinikilala, I mean, kahit na isa lang, at least tinalo natin ang China. Ayan. At least hindi tayo winless, isa pa yun. So, yun po ang mahalaga dahil po, masyado naman ang pong nakakahiya kung talagang 0-5 wala tayong ipinanalo. At least sa Asian level po makapanalo tayo. At that is something big kung matalo natin itong China. Okay, paano tatalunin ng China? Well, nakita nyo naman po ang performance ng Gilas sa second half against South Sudan. So yun lang po. Susundan nyo lang yung pattern na yun. Paano manalo? Intensity, yan ang sinasabi ko. And at the same time, consistent. Hindi po pumasok ang mga 3-point shots. Ano po ang counter natin dyan? Lusubin po natin ang loob. Yung mga lob, kaya naman May mga players tayong capable ng mga lob. Tapos meron tayong scorer na Jordan Clarkson. Pero yun nga sinasabi ko, gawin natin siyang Steph Curry na magnet. Kapag na-double team siya or na-depensa siya, may ready na titira. Tira lang po ng tira hanggang sa pumasok. At dapat ready din po mga bigs natin yan, katulad nga po ni Kai Sotto na rebound for the second chance points. Hindi po mabigat, hindi po magaan yan dahil makakalaban niya ay 7-2 NBA level player din. Pero yan po yung magandang exposure kay Kai. Momentum na po dahil nakita na ang kanyang capability pagdating sa defense. At momentum lang at kakayanin yan sa gitna nito ng ating 7-3 center na si Kai Sotto. Siguro mga consistent player na ipasok natin. Wag na tayo magpasok ng player na i-score ngayon bukas hindi na. I will not mention any player. At I'm not gonna bash anyone. Lalo na itong si Chat Reyes, kawawa naman po. Suportahan po natin. One last push, one last game para po mamaya sa FIBA World Cup. Ayan, puro tayo Asia World na pala tayo, world stage. Anyway, so yan naman po ang ating supplemental update. Sa part 2 po ng ating Gilas China At magkita-kita tayo muli sa mga susunod na video content. Dito lamang po sa Doy TV Sports. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.